Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Puri ng Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, inipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoting si Hilcías, nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman nito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Hilcías ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote Hilcías at si Hikam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim ni Safan, at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, isanggunin ninyo ako at ang buong Juda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di pa natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinatawag ni Haring Osias ang matatanda ng Juda at Jerusalem, at sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon. Kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, pinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Ituro mo
ang layunin ng mga utos mo sa amin. Kayo pong lahat, ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Tugon, Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Tugon, Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Tugon, Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Tugon, Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Tugon, Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Tugon, Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo ang kanilang mga gawa, ang mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Opo po ang lahat. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 12 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, sa pahayag ni Jesus na tayo po ay mag-ingat sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila, animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Sa ganitong mga pangungusap, parang ang paanyaya sa atin ay kailangan natin magkaroon talaga ng tinatawag na discernment. Yung malalim na pagninilay bago tayo sumang-ayon, bago tayo maniwala sa mga ipinahayag o ng mga taong naghahayag na sila ay propeta. Marami na tayong mga narinig sa panahon natin ngayon na mga nagtatayo ng kanilang mga sekta, nagtatayo ng kanilang mga tinatawag na relihiyon, bagong pananampalataya, mga nagsasabing ako ang tagapagligtas, ako ang anak ng Diyos.
Ako ang bagong tagapagpahayag at magtataka ka rin dahil marami talaga ang naiimpluwensyahan. Marami ang umaanib, marami ang mga sumasali sa kanilang mga grupo o sa kanila po mga fellowship na tinatawag. Kaya nga, maging discerning tayo, maging mapagnilay tayo. At tingnan lagi, sinasabi nga ni Jesus din, tingnan ninyo kasi yung bunga ng kanilang mga gawa. Sa ngayon, marami tayong mga nagkakaroon ng mga kaso, ng mga simbahan na tinatawag, na lumalabas pa rin talaga kung ano yung mga anomalya, kung ano yung mga nangyayari. Pero bakit nga ba, Hindi, sabi ko nga, hindi naman nagkukulang si Jesus ng paalala sa kung ano ang dapat nating ginagawa. Malaking pagkukulang sa atin lagi yung tinatawag ko nga kanina, yung discernment, yung pinagninilayan mo ng mabuti. Tinitingnan mo, sinusuri mo, at lalong-lalo na pinagdadasalan mo kung ano ba talaga yun nandito. Ito bang nagsasalita sa aking harapan? Ano ba talaga ang dahilan nito? Ano ba talaga ang motivation nito? Bakit siya tumutulong? Kahit yung pagtulong, kasi kahit yung sa panlabas, maganda yung kanyang ginagawa, kailangan natin pinagninilayan. Ano ang dahilan nito? Ano ang layunin nito? Hindi kasi talaga hindi tayo naglalaan ng oras o ng panahon para pagnilayan natin ng mabuti at nang malaman natin kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Sino talaga ang tunay na naghahangad ng kabutihan at sino yung magdadala sa atin pagdating ng araw sa kapahamakan. Kaya nga sa unang pagbasa, itong mga kwento sa unang aklat ng mga hari, matapos na kanilang mabasa yung kautusan ng Diyos, nakita nila yung mga maling ginawa noon. At ngayon, gusto nilang subukan ulit na ayusin at itama. Sa atin kasi ngayon, pag may lumapit na tao na sasabihin gustong tumulong, pagbibigay ng pera para iboto, ngayon nakikita natin mga nagpapahayag na ng kanilang mga layunin para tumakbo sa 2025. Hindi pa nga nagagawa yung pangako nung nakalipas para ngayon. Yung ngayong 2024, hindi pa nga maibigay. Ito na naman tayo para sa 2025. Pero hindi talaga nag-iisip ang tao. O mga botante, hindi nag-iisip, hindi nagdarasal. Makikita naman natin na yung kanilang bunga. Pero hindi, parang ang laki ng pagkukulang talaga natin sa bahaging ito na tingnan mabuti, suriin mabuti. Dahil, di ba, ang katotohanan din naman, sino ba nagdadala sa atin sa kapahamakan? Dinadala ba tayo ng Diyos sa kapahamakan? Inilalayo tayo ng Diyos sa kapahamakan. Kaya lang, ang tao naman, lapit ng lapit sa kapahamakan kasi hindi nag-iisip. Kaya nga sa atin ngayon, kahit sa inyo po, sa ating mga pamilya, maganda rin masuri, anong klase ba yung naidudulot mong bunga? Ikaw bilang magulang, bilang leader, anong bunga ba ang naidudulot natin? Bilang pari, ano ang bunga na nakikita natin? Meron bang maganda? Kasi kung pagtutuunan mo ng pansin at wala pang magandang bunga, may panahon pa tayo para bumawi. Kasi, di ba po, kung paano mag-isip, halimbawa ikaw, kung paano ka mag-isip, ganun mo na ituturo sa iyong mga anak kung paano din mag-isip at mag-react.
Sabi ulit ni Jesus, no? Mag-ingat tayo. Pero ang desisyon ay nasa atin pa rin. Pero paalala lang niya, mag-ingat tayo. Matuto tayong sumuri kung ano ba talaga at sino ang nagkukunwari, nagbabalat anyo. Marami po, ang sabi ay mag-aanimoy tupa, pero sila sa totoo ay mababangis. Kung magpapahulog ka sa trap, ikaw yan. Tayo yan. Kasi yung kalayaan na ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi naman niya binabawi yan. Pero tayo pa rin yan. Muli, ang paalala ni Jesus, mag-ingat tayo. Sa atin pong, kailangan natin pakinggan, kailangan natin suriin, and then, magdidesisyon tayo. Kung mapahamak tayo, yan ay bunga ng ating mga desisyon. Amen? Tumayo ang lahat. Nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Tayong mga makabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sanlibutan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na nag-aatid sa pinahahalagang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang galit ng mga taong nabiktima ng kawalan, ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo naway tumanggap ng lakas mula kay Kristo na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang mga pagsusumikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin sa dulot nawa nitong kadalisayan. Kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magdanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinumana na bubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.